dadala din. Sorry naman pala sila, oo. Ano, nag-aral ka din o? Tapos po ako ng computer technician. Doon po sa Kabanatuan. Sa amin, sa STI yan. Pinakamagaling na. STI yung pinaka-old. Ang ano ko po, tapos nagtrabaho ako sa Blas Edward din sa may Kabanatuan. Tapos, nung nauwi na kami dito, nagtayo ako ng business ng computer, tapos mga video, halos ang dahil ko po, pag-aahente ng mga yung sasakyan, pati po yan, nagpa-sell din ako. Oo. Pero hindi mo nagamit yung IT mo, information technology. Nagamit ko po yun, nung gumagawa po ako dito, nag-home service ako sa mga bangko dito sa amin. Yung nagamit ko din po dito. Yung isa rin po yun, kaya po ako nagkaroon ng puhunan doon po. Live na po pala tayo, Tito. Excuse me ba? Sige, okay. Live na tayo daw, magla-live na tayo. Okay. I thank you, Gregor Tolen ang papangalan ko sa pasensya ka na, Gregor. Thank you. Gregor po. Si Ma'am Ellen naman, okay na? O, naka-live na ba tayo? Yes po, naka-live na po tayo. Ay, thank you. O, sige, ikaw ang intro na. Okay. So, ayun po, good afternoon mga kabatang Balitawak family namin dyan. Ito po ulit ang ating IB Mac Forum ng Batang Balitawak Marketplace. So, ako po pala ulit si Erwin Negrito, ang Operation Manager ng Batang Balitawak at kasama natin ang team ng Batang Balitawak. Si Tito Tess Molina, ang ating Quality Assurance, Sir Marvin Isguera, HR and Marketing Consultant, Sir Jerry Garcia, Sales Head Consultant po natin. And may mga bisita po tayo na kasama natin si Sir Raygor Rivera from Nueva Ecija, tama po ba? Opo. And si Ma'am Ellen Corsega. Yan. And si Sir Israel, batang biyahero ng Ordaneta. Kasama din po natin. And salamat Sir Angelbert, ang ating IT consultant. Yan. Sige, Tita Tess, pasok po. Sige, maraming salamat. Thank you, Erwin. Good afternoon po dyan sa Pilipinas. Magandang umaga naman dito sa UK tsaka sa Europe. At saka magandang madaling araw dyan sa California. Hi, kasosyo talaga. Elmer Mendoza, manonood yan maya-maya. Papasok yan. So maraming salamat po dyan sa mga kasama namin dito sa loob. Si Raygor at saka si Sir Jerry, Marvin, si Ma'am Ellen po. Okay pong mai-open niyo yung camera niyo, mas mainam para makita niyo yung inaanak niyo si Jerry. At maraming salamat kay Israel. Baby Israel, salamat nandito ka at kay Fred. Sige, okay na tayo? So ano naman ang pag-uusapan natin ngayon? Pricing pa rin po tayo. So yung pricing na to na malupit na pricing ng yung paano pagpepresyo at saka yung bakit maraming volatility o mabilis ang pagbabago ng presyo ng mga gulay. So marami kami na pag-aralan last week na yung palang presyo niya nakadepende sa mga bagsakan. At saka walang costing na nangyayari galing sa farmers. Parang hindi rin ako ganong ngayon dahil medyo busy. Maraming salamat po kay Ma'am Ellen. So tanong tayo muna saglit kay Sir Raygor at saka kay Ma'am Ellen. Sa mga experience, kasi mga biyahero sila, pakilala lang po kayo ng saglit, kahit konti, anong naging background nyo at saka ano yung ini-enjoy nyo sa pagiging biyahero? Good afternoon. Hello, Ma'am Ellen. Thank you po, nandito kayo. Opo. Ka-office mate ko po yung si Jerry. Oo. Opo. Formerly ka-office mate ko po. Tapos sa audit po ako ng office namin sa auditing department. Ngayon po nagre-real estate po ako sa ngayon. So, opo, yan po. Thank you po, Ma'am Ellen. Si Sir Raygor po.
Ay, naka-close yung ano mo ba? Sir Rigor, yung Na-mute ka po, Sir Rigor. Paano na yan? mo. Pa-mute. Unmute na lang yung mic ulit. Thank you. Sorry po, sorry. Ayan Ayos. po. Okay na po. Ay, sige, okay. Go ahead, Rigor. Hello po. Okay na? Okay. Okay po. Ako po ngayon ay nagbibiyahe. So hanggang ngayon, ang ng mga may gulay, yun nga po yung sinabi ko. Ang anong magalaw po gulay ngayon? Magalaw po presyo. Mababa. Ganun po. Ang nakikita ko ngayon, medyo mababa po ang presyo ng gulay natin. Sa pagiging biyahero nyo, kasi yung family nyo lahat, nakwento mo kanina. Ano yung ini-enjoy mo doon sa pagiging biyahero? Opo. Ang enjoy ko po, ini-enjoy ko po sa pagbibiyahe namin ay pagka nakakasigil ka ng maganda. Ganun po. Di po ba? Nakakaano ka, pero hindi kasi alos pagka po nung nauutang, po. May time na pagka nakapag-uwi ka ng pera, masaya ka. So yung rewards niya galing dun sa profit. Oo. Opo. Parang Rigor, yung lahat ng kabuhayan nyo doon nakasalalay sa pagbabiyahe. Kasi sabi mo, yung auntie mo, nanay mo, tatay mo, mga kapitbahay nyo. Yun po yung talaga namin. Nasa pagbibiyahe talaga kami ng pamilya namin. Yan po yung ipinagpaan ng mga tita ko, mga nanay ko, nung lola ko sa pagbibiyahe. Oo. Jerry, kayo muna magtanong. Mukhang kailangan ko muna ng kape. Yan, sir. So, Sir Igor, yun pala, paano pala na i-collect yung mga produkto from farmers? O paano nyo napagsasama-sama yung mga product from farmers? Yung nagiging proseso. Iniikutan nyo po ba sila? Dinadala dito. Binabaksak po dito sa amin, sa bahay. Dinadala dito ngayon. Tapos, pagka naman dinadala dito galing sa farm dadalhin po dito sa bahay. So na talaga nila sir, na diyan yung pwede nilang mai-release yung produkto nila. Diyan nila yung parang yan yung alam nilang yan yung area na kung saan sila matutulungan mai-release yung produkto nila. Tama po ba? Parang ganun yung yung setup. Nawawala po ng signal. Hello. Na-interrupt po yung signal niya. Mahina ba signal ko, Tita Tess? Sir Marvin? Mahina po. Ulitin mo lang yung question. Okay. So, ibig sabihin, Sir Rigor, yes, opo. Yun yung alam na ng mga farmers na dyan po yung yung pagre-release nila ng mga produkto nila. Tama po? Opo. Alam na po nung mga ngayon, dadali na yun. Tetext kung ano yung kailangan. Tetext namin yung ano yung kailangan namin. Kung kailangan namin dito may ampalaya or may talong, dadalhin dito, may pechay. May ibang variety po ng gulay eh. Halos ang gulay po dito, may iba rin. Kaya dadalhin po dito, pagka dinala dito sa ikakarga sa sasakyan sa hapon, dadalhin namin sa baksakan. Naman dyan, follow-up question na po, Sir Rigor. Paano napipresyohan yung mga farmers after nung madala dyan? Paano po sila napipresyohan? O wala pang presyo? Pag dinala pa sa bagsakan, paano po ba siya yung nagiging transaction? Pabago-bago ang presyo po kasi noon, kung ano po yung magiging presyo na dadali na bukas, kunyari po kung magkano na yung doon, saka pa lang namin presyohan yun. Okay, thank you. Okay naman ba? Pagkano,
Ikaw ang parang kukwestiyonin talaga namin dito, no? Kaya hindi po. Happy naman daw yan, sabi ni Marvin. Ano sabi ni Kuya Marvin? Pero ano pa yung mga ginagawa mo naman, Rico? No? Besides sa pagiging biyahero, araw-araw kayong bumabiyahe. Ano? Araw-araw po yung biyahe hanggang sa Sunday meron din. Simula Besides sa pagiging biyahero mo, ano pa yung ginagawa mong iba? Ngayon po, kagawad. Isa po ako sa kagawad ngayon dito sa barangay. Ngayon po nga, duty ko. Ay, congratulations. Ay, congrats. Galing. Sana hindi ka naman papagalitan ni Kapitan diyan. Kahit isang oras lang. Sabi ko, nagulat ko ako on the spot kasi nung nabasa ko yun, nagulat ka ako Kuya Marvin. Sabi ko, ako baka ako speaker doon. Kaya nagpaalam po ako kagad kay Kapitan. Nagpaalam po ako doon sa KSEC. Sabi ko, mawawala lang ako ng mga 30 minutes. Kasi kamukha kanina, may tumatawag na po dito. Sabi ko, magpapaalam mo na. At meron lang akong kakausapin. Maintindihan naman doon. Mababait naman yung mga kapitan. Apo, may sekretary naman po. Pagka naman po ganun, may sekretary. Doon din si Kapitan niyo. May pagka po, naka-duty po kami. So, Regol, ganito, mayroon pa ako isang question na ako ang pinakamaraming question, although maliliit lang na may question na yun. Sige po. Kapag dinala na yung produkto ng isang farmers, o ng isang nagtatanim, o producer o farmers. Opo. Sino ang nagpe-presyo o ano ang basihan mo ng pricing para ibigay sa kanila yon o babayaran mo na yung produkto nila, saan nakabase yung pricing? Pagka po kasi naibiyahe. So hindi mo pa babayaran pagka pa lang na... Minsan po, nagbibigay kami ng pauna. Ano? Opo. Kunyari, nadala namin sa baksakan. Tsaka namin kinabukasan. Okay. So hindi nila binabayaran, hindi mo babayaran kapod pagka after mga ilang araw pa. Opo. Kaya kinabukasan na din po. Minsan sa umaga dumating na sila, kung pupunta na dito, maninigil din, ite-text. Ganun po. Tapos dadalhin niya sa Divisoria. Opo. Ngayon naman, kung mabilis naman po yung, mahal naman po yung gulay, obligadong bayaran mo kagad. Kumbaga, pagka po mahal at ngayon, on the spot, doon pa lang sa kukuhanan mo, dinala yun, bayaran mo ng kabila. Hindi. Ang question ko, ano yung pinagbabasihan mo na presyo? Sino ang nagdi-dictate o sino nagdi-decide ng presyo niya? Ikaw ba o sa pamilihan o sa Divisoria o yung mga kakontak mo ron? Opo. Yung mga contact din po ng sila po nag-ano ng presyo, kung magkano din po yung presyo. Ngayon, kung sakaling ikaw naman ng yung presyo, alam mo naman, ikaw ang mag-decide ng presyo para ibigay sa kanila. Pagpa po, nakuha niyo po? Oo. Ganun pala siya. No? Opo. Follow-up question. About naman sa quality, Sir Raygor. About sa quality, paano nila sinosorting yung produkto? Pag dumating ba dyan nakasorting na or paano po ba sinosorting yung produkto? Ibig sabihin paano quality control yung produkto na dumarating? Dumadating dyan na nakapack na po or dyan pa nila sinusort? Okay. Nakapak na po dito yung pag dumating dito may segunda, may primera. Ano po kumbaga naka-assort na.
maka-assort na po yung mga gulay. Thank you po. Yun lang naman po. Sige, kwento ka, Rigor, pagka dinala mo na yung yung produkto mo sa Divisoria, ano nang nangyayari? Anong nangyayari doon? Pag binabiyahe nyo ba, kwento mo naman sa amin, pagka binagsak sa inyo dyan, anong nangyayari from Nueva Ecija to papuntang Divisoria? At saka may mga kakontak ka ba doon? O anong mga nangyayari doon sa usapan? May mga regular na suki na po. Pagka po dinala doon, meron automatic na yun, naka-text sa kanila, kung ilan yung kanila. Kunyari, 50 bundle or 100 bundle. Depende po kasi bago naman po yan yun, igayak namin dito, naka-text na po sa kanila kung ilan yung order nila. So napakagaling pala ng nung technology nyo ngayon dahil nagte-text kayo. Anong ginagawa nyo before bago yung texting? Di tatanong-tanong kung anong yung gulay, kung anong kailangan. Kung ano ang manual, oo. Opo, kung ano po yung kailangan na, ubos na yung ganito, kailangan namin ng ganyang ganito. Ganun po. Jerry, kayo baka may tanong kayo kay Rigor, ha? Sige po, magtanong lang po. Kasi kami lang dalawa mag-uusap dito. Kaya nga po na, surprise po. Rigor, good afternoon. Opo, good afternoon po, sir. Yung kinukunan nyo farmers or mga stall owner din dyan sa Nueva Ecija o binabagsak din sa inyo from Northern Luzon? Luzon po, galing lang po dito sa Luzon. Puro po Central Luzon lang naman ang gulay po dito po galing sa West. About Northwest sa Baguio, gano'n. Puro po gulay dito. Or Tagalog, Tagalog gulay yung nandiyan sa Nueva Ecija. Tama po, sir. Mga Opo, puro Tagalog. Lahat po ng gulay naman din dito meron yung mga pechay, mustasa. Ang madalas po kasi dito, mga okra, talong, mga ganun po kasi siling haba. Mga ganyan siling haba. Kasama din yan mga. Opo, siling green, siling haba, yung pong siling manghang. Meron po dito. Siling labuyo. Okay. Tanong lang kasi malaki demand yan sa mga customer namin. Soon baka yun yung mga hindi ko pa nababato na transaction between us. So soon. Thank you po. Ito naman yung mga tanong ko, Rigor. Pasensya ka na. Sige po. Oo, okay lang. So, ito personal na question to, ha? Okay lang kung okay lang masagutin mo o hindi. Wala namang problema doon. So, ano naman sa palagay mo ang naging malaking tulong ng technology para kasi gumagamit tayo ng dyan sa inyo, no? Kung paano mo maidadala yung produkto sa ibang lugar. Sa palagay mo, anong naging kahalagahan niya? Yung sa pakikipag-communicate, lalo na sa pagkukuha ng order, sa pagbabiyahe. Ano sa palagay mo yung naitulong ng technology, lalo na sa mga biyahero? Malaki po yung tulong ng technology kasi mabilis na po yung nagiging transaction. Mabilis po yung pag-dedication about ganito po mga cellphone, mga internet connection. Ito yung nagiging ngayon. Mabilis po. No? Okay.
may question kayo ha. Israel, gumising ka dyan. Batang to kasi si Israel, ano to eh. Pinakabatang biyahero din to eh. Daneta naman siya. Sa rigor, yung scheduling mo ng ng biyahe, halimbawa kailangan ng customer bukas ng umaga, kailangan yung mga ganun no? Para sakto sa pamimili ng mga customer nila. Anong oras kayo aalis dyan? Ilan ang oras ang expected mong magiging na hindi maapektuhan yung produkto mo, yung quality, or may ginagamit kayo yung certain na storage doon sa inyong truck or sakyan? Ano yun? Ang namin, hapon kasi gabi po kami umalis dito eh, para po hindi mainit. Para yung mga gulay, pag tinalagang fresh pa rin. Kaya hindi kami bumibiyahe ng ganitong hapon. Kunyari, alas 2 ang alis namin. Alas 8 o alas 7 alas 6 ng 7 ng gabi. Para alam mo ron yung konting oras na lang, bibilihan na. Dahil yung ganun po. Saka sa yun po ang eh. Para iwas rin po. Tapos sa pricing naman sir, yung halimbawa ibabagsak mo, paano mo pinipresyohan? May reference ka ba na saan mo kinukuha yung pagpepresyo? May mga bagsakan ka bang reference or lakad doon lamang sa pupuntahan mo mga sa Divisoria, yung kalakaran lang doon? Kung ano lang po yung kalakaran din eh. Kung ano lang po yung magiging presyo doon, binibase naman po doon. Okay po. Maraming salamat, Regor. Nandito ka pa. Kasi meron ka pang 8 minutes, talaga i-grill ka namin. Hindi naman gano'n. So, sa pag-kahit po yung presyo tayo, paano yun? Alam ko, nararamdaman nyo rin siguro yun na yung bago-bago yung presyo, ano? Travel nyo o ibinabagsak nyo. Gano'n sa palagay mo yung bakit siya tumatas gano'n? Bakit siya nagpapabago-bago? Kayo ba ang nagiging basiha? Hindi ko makuha kasi yung question na yun eh. Ang question ko, pag binagsak mo na doon, halimbawa kasi sasabihin mo doon sa, paano mo sinasabi doon sa farmers na dinadala dyan yung produkto, tapos pag ang presyo mo ay nagbago doon sa Divisoria, paano mo siyang paano niyang hinahandle yung mga ganong issue na, halimbawa katulad ngayon, ibiniyahin nyo, no? Binibigyan nyo ba sila ng presyo ngayon, tapos pagdating ng kinabukasan, iba na presyo? Ang po, case ko po sa pagbibiyahe, yung presyo po pagka dumating ka na, tsaka nga po papakturahan. Ibig sabihin, pabago-bago ka po, depende. Pag marami kasing kasabay ka nagdadala, madaming dumadating na demand ng mga gulay, doon po yung kakaroon ng pagbabago yung presyo. Tapos minsan, iuwi mo pa, may maiuwi ka pang gulay. Okay. So may naiuwi pa kayo pabalik pag gaganon. Sayang naman. Meron pong ganun po nangyayari kasi ang nangyayari pagka masyado ng marami, balik mo na. Tapos iaayos mo ulit kung makukuha ka pa. Ganun po eh. Kahirap naman ata nun. Pinak mo na tapos ipapak mo pa pabalik. Opo, ganun po. Papak mo po kasi ang mangyayari na po doon, magkakaroon na po ngayon ng yung dinala mo, pag kahit dinabili yun, magkakaroon na po ng damage yun. Siyempre, either nalalanta, nasisira, dahil ang uli, alam naman natin po, lalo na pagka mga pechay, i-repack mo ulit. I-repack mo ng panibago. Ilalagay, papasayin mo siya ng tubig, ayos mo ulit ang panibago.
pag dinala mo dun sa pag dinala mo sa bagsakan, ibabalik mo pa pagka may sobra kayo at hindi nabili. Pag marami nga po, pagka lang maraming dumating. Kunyari, nagkasabay-sabay kayo ng mga nagbibiyahe. Ang dami yung karga ng about yung gabi. Maraming dumating mga kulay na dumating doon. Di kaysa ulit ipapano mo, may utang na siya, di iuwi mo ulit, ayos mo na lang. Kaya magkakaroon na ng waste na medyo maluluwi ka na. Mahirap naman pala niyan, pagka gano'n ang nangyari. Kasi lugi ka na talaga nun. Lugi ka na. Sa pagbibiyahe talaga kung hindi naman din sabi nga, lagi talagang ka rin. Ganun din na bumabalik. Oo. Hindi na yun rewarding. Wala ka ng profit nun. So pag dinala nyo doon, wala namang regulated na wala kayong kinukuhang permit pag nagdadala kayo doon. Walang clearance na permit na, yung dinadala mo dito, kailangan kumuha ka muna ng permit. Mga ganun. Meron po mga permit. May ticket. Mga ganun. Saan nyo kinukuha yung ticket na yun? Doon po sa palengke. Mismo yung palengke ng Divisoria may ticketing doon. Meron pong magbibigay ng ticketing. Okay. Ano yung ticket na binabayaran nyo na yun? Para saan? Sa pwesto, either sa pwesto na inaano mo. Kasi may pwesto nga po kami inaano doon, may pwesto yung nanay ko doon. Ngayon, regular naman yun sa makamansi yun sa opisina ng palengke. So hindi, ang ibig sabihin yung produkto bago pumasok doon sa bagsakan kasi Divisoria bagsakan din yan Oo, ba siya, hindi regulated ba siya na kailangan kumuha ng permit bago ka tumravel from Nueva Ecija to Divisoria? Opo. Sabi ko sa ko. Opo naman, meron naman permit talaga. Oo. Matanong ko lang kung magkano yung permit ng mga biyahero pagka pumasok na ng Manila. Ang hindi ko mabisado sa magkano. Oo. Sino nag-i-impose ng na yan, ng permit? Yung mismong, sino ang nag-i-impose ng permit na yon o yung regulation na yon? Yung bang mismong bagsakan o government siya na po, sa paligid po mismo yun. Sa government po. Government ba ang Divisoria? Government ba Divisoria? Sa Pampanga po kasi, sa Pampanga po. Sa Pampanga kasi kayo. Akala ko sa Divisoria, sa Pampanga. Pero yung binabagsakan nyo doon, di ba pamilya mo rin? Kaya hindi naman regulated talaga na Opo. Sa Pampanga po kasi, yung mga hali ko lang na nando, pero yung mga nanay ko, may sarili nga pong pwesto doon sa kaya mismo meron siyang kumpleto ng resibo, meron siyang kumpleto sa palengke na resibo. Kasi may sarili siya talagang pwesto. Oo. Hindi, ang sa akin, yung pagkagaling mo dyan sa Nueva Ecija at ibabagsak mo doon sa lugar na yon, walang regulation na na kailangan kang ipasa bago ka makapunta doon. Ay, dito po, obligado pagka dito po naman, meron ka naman kailangan na DTI, yung mga permit dito sa munisipyo, gano'n. Yun na yun, business business permit naman yun. Ay, yung yung sabi ko, yung halimbawa kasi binabiyahe nyo, yung logistic niya, kung pag tinravel mo doon, tsaka dinala mo from point A to B, walang regulation na kailangan mong ipasa muna yung mga dala-dala mo, katulad ng mga load. Kasi dito kailangan mo i-declare yon na kung ilan yung load ng sasakyan mo, kung anong laman. Nung alam ko nung pandemic, gumawa sila ng ganyan pero hindi yun talaga implemented. Ang pinapoint ko, ibig sabihin, from tinravel mo yung produkto mo ng point A tapos punta ng B, wala siyang regulation na ganon.
na kailangan mo. Basta you can travel anytime, anywhere, parang ganon. Opo. Pero nung pandemic talaga noon, nagigpit po talaga noon. Tama po yung sinabi. Pero ngayon, you can travel anytime. Opo, travel anytime naman ako ngayon. Maluwag na po ngayon. Noong kasi talaga. Hindi kasi alam ko diyan sa sa lalo na sa Balintawak, merong may coding ang mga sasakyan bago ka tumravel. Ano, Erwin? May tinatawag kasing truck ban paggabi. Doon lang kaya gabi yung tinatravel, yung mga truck more on gabi kasi may truck ban pa rin na tinatawag bago makapasok ng Metro Manila dito. Pero yung sa regulation na tinatanong nyo po, ang talagang hinahanap lang naman yan yung yun nga, yung mga permit, yung DTI lang naman halos yung pinapresent pag bumabiyahe. More on sa mga behero, DTI lang yung nakikita ko sa harap ng sasakyan na Tama ba, Sir Rigor, sa harap? Na na-registered behero ka. Pero yung regulation na may requirements para makapagdala ka ng gulay north to dito sa Metro Manila, wala pa talaga siyang standard na ganun. Wala pa po. Kumbaga wala pang kahit sino pwede. Kumbaga open for everyone. Kung meron kang gulay at meron kang sasakyan, pwede mo siyang maibiyahe sa Manila. Yun po yung yung pa rin po yung yung regulation na sinusunod, yung old model pa rin. Basta may DTI ka, pwede ka bumiyahe. Yun yung isa sa rules nila. And yun lang naman, basta may sasakyan kang kakilala or sa'yo, pwede ka bumiyahe. Yun yung yun lang yung rules. Walang ibang rules, kundi yun lang. Tama po ba, Sir Rigor? Tama po. Tama. Yun lang naman po yung talagang yung DTI. Oo. So ano naman ang palagay niyo pagka ni-regulate? Halimbawa, pupunta kayo doon. Bawal kang pumunta sa ganitong araw. Kailangan mo pa na magbigay ng tax na ganito pag pumasok ng Coding naman po natin sinasabi nyo coding yan. Parang yung coding nga yan, yung coding nga mag-i-impose sa inyo kasi syempre, di ba yung traffic din sa Pilipinas dahil sa mga ganun. Yun po yung coding. Okay. Pagka hindi ka pwedeng bumiyahe dahil yung number nung mo ay naka-coding, hindi po. Sa sasakyan po, pero sa mga pambiyahe ng gulay, regular po yun, araw-araw. So ibig sabihin wala siyang talaga, hindi regulated pagka katulad niyan, yung mga biyahero, wala siyang sinusunod na code bago ka makapunta o makapag-travel ng produkto mo. Maliban na lang sa permit. Opo. May permit na nga po, automatic po yung mo naman na yan, yung DTI. Magaling pa kapag dalawang klase na yung nakikita ko ng i-impose government na pagkakitaan nila. Hello, kung nakikinig ang Department of Agriculture, pero hindi naman kayo kasama dito. Makaibatas ako dito, ni Meta. Pero kasi pinag-aaralan nga ng Batang Balintawak kung paano yung pricing, magkaroon ng isang pricing na pare-parehas ang pricing kahit na at saka meron ka lang range at saka kung magkano lang yung pwede mong ipatong as ahente. Pero kung ikaw naman ang farmers talaga na na nagbabiyahe, mas panalo ang presyo nila. Kasi for the past 3 weeks pinag-aaralan namin kung paano yung price na ano yung mga bagay na nakaka-apekto sa pricing at saka ano yung mga bagay na pwedeng ma-regulate ng government in terms dun sa pricing na yun para magkaroon ng standard pricing pagkadating ng produkto sa farm gate na galing mismo sa decision mismo ng farmers yung talagang tatanim ng produkto. Kahirap magtagalog minsan ako nahihirapan minsan magtagalog
Pero tinatry ko nga. So yun nga, ibig sabihin, nung unang linggo, napag-usapan namin talagang volatile talaga ang presyo ng gulay. Hindi katulad ng mga commodities na iba. So unang-una na yon. Pangalawa, naapektuhan lalo na yung pagbigla siyang tumaas, depende yun sa supply and demand. Although yung supply and demand na yon, hindi naman magkakaroon ng supply and demand pag walang nagpo-produce. So yung producer mismo, lalo na dito sa ibang bansa, yung farmers mismo ang nananalo doon sa presyo nila kasi mga nakakontrata sila. At saka yung iba locally, sinasubsidize ng government at saka ng local government. Tsaka regulated talaga siya. Yung pag-travel ng point A to B, nire-regulate yan ng kailangan mo kumuha ng permit, kung ano ito-travel mo. So iba yon sa logistic and transport. Para magkaroon ng magandang index price, inire-release ito yung index price na to once a week. Para hindi yung mga ibang ahente, mga freelancer, para hindi yung mga ibang traders, hindi nila ine-exploit ang pricing o hindi ine-exploit ang profit ng mga businesses, kundi tamang kita, tamang gawa at saka tamang tao. So yun ang ginagawa nila dito lalo na sa ibang bansa. So kaya yung mga tanong namin yung mga puro pricing na yan kasi hindi ko rin hindi ko rin gamay at saka kasi wala naman ako diyan, wala rin akong alam. Yung pinagsasabi ko dito, ibig sabihin lang, nakadepende lang doon sa mga sinasabi niyo sa akin. At kung ano yung nakikita ko dito sa ibang bansa. So, yun, sa talagang yung pricing na yan, medyo maraming nakaka-apekto lang sa, lalo sa pagta-transport din, sa packaging, at saka sa mga logistics. Pero ang pinanghihinayangan ko, Regor, pagka dinala nyo na doon sa, sa ibang lugar, ibabalik nyo pa. Meron ba kayong mga paraan na ginawa o pwedeng magawa para hindi nyo na kailangang ibalik? Kasi sayang yung produkto. Ay, nakamute ka, Babs. Nakamute ka, Regor, ulit. Nagmo-mute siya. Nag-automatic mute ko. Talaga pong ganun talaga kasi pagka po hindi naman makakaya sa dami ng dumadaming demand, pagkasabay-sabay. Obligado talaga po ibalik. Oo. Tara, iayos mo na lang ulit ang panibago. Hindi ba may iwasan yung pagsabay-sabay ng paglo-load ng produkto na yon? Minsan nga po sumusobra kasi pagka po yung order nandito na, siyempre hindi mo pwedeng yun, kasi dadalhin po doon. Pagka nagkasabay-sabay kayo, obligado po. Magkakaroon po solid mo, ibabalik mo na lang ulit sa'yo, i-repack mo na lang. Oo nga, sayang nasasayang, nangihinayang ako ganun. Kasi ginawa mo na, dinala mo na doon, pinaghirapan mo na yung effort mo, tsaka yung costing niya papunta doon, tapos ibabalik mo pa dyan. Wala akong mga solusyon ng mga gano'n. Wala ba kayong mga solusyon na gano'n? Kumanan mo na lang. Kasi, diyan nga po nangyayari talaga Talagang marami, hindi mo na lang muna. Tapos iayos mo na lang ulit, pinabukasan mo na lang magdali. Sayang naman, Erwin, kayo naman muna. Marvin, baka gusto mo magtanong kay Regor. Paano kayo nag-meet? Paano kayo nagkakilala? Ano ba to? Istant mo ba to? Kaklase po siya ng aking kapatid. So, close friend po talaga kami. Family friend. Kanina. Yeah. Pagkaibigan talaga. Masipag talaga yung batang yan. Bata pa. Kaya pinagpapala ni Lord sa kanyang negosyo. Ito malupit na entrepreneur, Marami na siyang pinagdaanan. Marami na dapat natutong mag-business, Regor. Kanino ka natutong mag-business? O basta lang? Lahi po kasi namin yan. Sabi ko nga, nakita ko kasi since bata pa kami, nakita namin yung hirap ng buhay. Nakita ko dahil bata pa lang yun, nagtutumana na kami. Ako po, sinasama nung nanay ko. Bali, broken family pala kami. Broken family kami.
bata pa lang, 2 years old pa lang ako, 1 years old, iniwanan na kami ng tatay ko. Kaya yung Sumakabilang bahay. Sumakbilang bahay. Nakita ko yung hirap ng buhay kung paano lumaki ka mukha sa piling lang ng nanay at tatay ko. Pero nanay ko lang, puro siya tay. Paano po ako lumaki ng kaya po nagporsigido po ako na kahit anong negosyo, kung anong mga trabaho, racket. Panganay ka ba, Rigor? Ikaw ang panganay o ilang kayo magkakapatid? Sa una po, dalawa po kami. Dalawa po kaming magkapatid. So beside mo naman sa pagiging biyahero, yung pagiging kagawad mo, hindi ka ba okay naman, peaceful naman diyan sa barangay niyo? Peaceful naman po dito. Okay naman po. Oo, kasi balitang-balita yung pinatay na doon sa may Victory Liner. Saka sa Arintao yung kapitan. Ay, gano'n. Oo, no? Grabe. Kaya, First try ni Sir Rigor magtakbo, nanalo pa siya. Pangalawa. Oh, First time. Hindi ka naman natatakot pagka ganyan. teka lang. Hindi tumatawag na po sa akin. Sige, isama mo sa meeting. Alika dito ka mo. Tinatawag na siya. Isama mo. Kung wala na tayong tanong kay Sir Rigor, baka siya ay pupunta na lang. Hindi nag-enjoy siya, tignan mo. Wala na akong mga tanong. Ito mga personal na tanong. At least nakilala ka namin. Maraming salamat sa time mo, Rigor. Maraming salamat din po. Oo. Sa susunod, ikaw na ang kapitan. Okay, Hindi, yung mga susunod na araw, ate, kukuha tayo ng vegetable kasi sa kanya, mag-uusap sila ni Sir Erwin sa ni Sir Jerry. Opo. Go ahead ako dyan. Sige. Salamat po. Kaya po pinayaan po. Salamat Sir Rigor sa time. Oo. O baka naman pag pumunta na siya doon, may pabalik siya produktong iba naman. Pwede naman. Kapag nga po gano'n, para pagbalik meron. Pero the same, mag-uumpisa pa lang muna po kami ng kung paano mag-usap. Kaya salamat po sa Batang Balintawak, sa Kuya Marvin, na ipinakilala po niya sa akin yung mga dyan. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat, tsaka ingat ka din. At saka, nai-envision ko after 3 years or 5 years, ikaw na yung kapitan. Congrats. Congrats in advance. Oo. Okay, thank you. Thank you. Okay. Kuya Marvin, okay. Salamat po sa ng Balintawak, Batang Balintawak. Thank you. Okay, God bless you. Kamusta mo lang ako sa nanay mo? Nanay talaga, okay. No? Nanay po talaga, nanay din ang tawag. Nanay lahat. Oo. Sige, thank you. Ano naman ito, Erwin? Magiging summary natin sa araw na to? Yun. Madami ako natutunan kay Sir Rigor dun sa experience niya bilang isang biyahero na naka-experience simula pagkabata. So ako kasi na-experience ko naman bilang batang balintawak, sa kanya bilang batang biyahero na kasama ng magulang niya. So lumalabas talaga na wala pa rin talagang rules o regulation na para dun sa pricing natin until now. Ilang taon na yung lumipas or naglakihan na kaming, kumbaga kami mismo umidad na, hindi pa rin nasusolusyonan yung yung problema na yan. So hoping dito sa ginawa nating forum na to, makahanap tayo ng kahit maliliit na solusyon lang doon sa mga problema na yan. So maganda tong naging usapan kasi nalaman natin yung side naman ng mga nagbabiyahe ng gulay, kung paano nila pinoproseso, kung paano nila hinahandle yung ibabalik pa nila yung produkto, 'di ba? Parang ang saklap noon binahi mo, may expenses 'yun. Then ibabalik nyo pabalik nang walang kinita. So until now, pa rin talagang big question pa rin yung pricing until now. Pero unti-unti nakakakuha tayo ng mga
pwedeng masolusyonan or nakukuha natin kung ano yung mga dapat pa natin solusyonan na problema about sa price. Yan. Thank you po. Thank you, Erwin. O siguro, maraming pwedeng iayos sa palagay ko lang. Sa nakikita ko tsaka sa mga tinatanong ko ng mga bagay na maliliit na hindi pa ganong katulad nga sabi ni Rigor, matagal na nilang ginagawa yung ganong kalakaran. So, ibig sabihin, pagka isa lang siya doon, daan-daan naman ng biyahero, no? Hindi lang naman isa, hindi lang dalawa, mga 100. So, kasi kilala nila yung bagsakan na alam nilang mabibili yung kanilang produkto ng maganda. Pero hindi naman ang bagsakan lang divisoria, hindi lang ang bagsakan balintawak. Pero kilala kasi ang balintawak na bagsakan. So lahat diyan dinadala yung produkto. 110 years old na siya na gano'n ang kalakaran. Why not na yung sa tutuusin pwede ka namang magkaroon ng solusyon. Ang problema lang wala pang gumagawa. Tsaka sa dami ng trabaho, tsaka sa dami ng kailangang usapin dun sa ma-regulate siya na tama. Maraming taong kailangang effort at tsaka you have to bring loads of people on the table para mapag-usapan. Kaya nga ito nga yung pinakamagandang point dito sa Batang Balintawak at saka dun sa integrated bagsakan multi-agency collaboration na hindi lang magkaroon ng voice ang isang farmers, kundi siya yung magiging cohesive na standard na pwedeng gawin para ma-regulate yung mga bagay na makakapagpaayos ng isang community. Unang-una, katulad yan, ibabagsak mo pala. Hindi mo kailangan kumuha ng permit, kumuha ng kahit ng clearance. Basta anytime, anywhere, free to travel ka. Pero yung kasi ang nagiging sanhi ng lalo na congestion unang-una. At saka pag tinravel mo pa doon, maapektuhan din yung pricing mo. Biro mo, kung bibilin mo dyan sa yung farm gate mo, tapos dadalhin mo sa ibang lugar, mas mataas na kalahati. O yung iba nag-overboard pa kasi depende yun sa supply and demand, So, ibig sabihin niya, yung pricing talaga niya, walang regulated na na presyo. Siya yung walang magdi-dictate o walang say din yung farmers na mag-decide kung magkano yung presyo niya. Nakadepende dun sa bagsakan. So, merong power pala ang bagsakan kung paano ma-regulate ng tama. So dito natin pag-uusapan next time yung integrated bagsakan, multi-agency collaboration, kung ano yung mga suggestion at saka yung pwedeng magawa as in magkaroon ng context at ng mas mainam na measurement o pamantayan o standard kung paano ang pricing at paano itatravel ang produkto, makikita mo kung paano siya tumataas ang presyo para hindi na i-exploit ng ibang mga biyahero, ng mga ibang traders, yung presyo nila. Ganon din yung mga mga ahente ng mga freelancer na hindi mo kailangan magpatong ng presyo para lang tumaas o ma-exploit mo. Ibig sabihin ng exploitation na ikaw na kasi ikaw lang ang may supply, ikaw lang ang pwede magdikta. At saka mataas pwede may i-dictate na almost 1,000%, parang ganon. So yun yung sa akin, marami pa tayong pag-uusapan. Next week siguro kasi approaching na tayo ng Christmas, marami pa tayong pwedeng pag-usapan doon sa Christmas na yon. Although pagkatapos ng meeting natin mamaya, doon na lang siguro natin i-table. Ikaw naman, Jerry, anong summary mo doon sa mga napag-usapan natin for the past 3 weeks? Kasi parang ilan na to, 4 na linggo na to natin pang 4 tayo ng IBMAC Forum. Alam niyo po thank you ma'am Tess. Alam niyo po yung talaga, yung gulay, ang marami pong marami mga factors na nakaka-affect talaga sa kanya para maging kung anong presyo ang pagdumating sa mga consumer, like po yung unang-una yung mga tolls.
mga bayad nila, yung gastos sa logistics, sa transpo, yung bayad sa kargador, yung bayad sa mga driver, malalaki pa ang bayad ng mga driver yan kasi balikan din yan, mahahabang mga biyahe, magaling pa sa mga iba't ibang probinsyang bagsakan, dadalhin sa Metro Manila, dadalhin sa ibang parte ng Visayas, Mindanao, may mga ganun po. Kaya yung pa, sabihin nila, mura nakuha dito sa mga producing provinces, dadalhin sa mga consuming provinces, yun po talaga ang nakaka-apekto, yung malaking itinataas ng mga produkto ay yung pong logistic. Yan po. At ang nakaka-apekto naman, kaya bumababa naman ang presyo, nababart naman yung mga traders, yung mga tindahan, mga stall owner. Yung quality naman ng vegetable, bumababa dahil mo yung sa mga packaging, sa pagbubuhat, pagka-transfer, ayun, ang mga problema nakikita natin na laging kasama sa pricing na gusto natin makamura yung mga consumer, may benta sa bawat pamilyang Pilipino, yung mga produce ng farmers. Siguro konti-konti nagkakalinaw yung mga nakita yung mga problema kahit sa counting sa live natin na to, kung may mga nakikinig ng mga nasa mga iba sa ng government, matulungan lalo na yung mga farmers, mga biyahero natin na makapag-produce ng quality at mai-offer sa reasonable price. Yan lang po. Thank you. Maraming salamat, Jerry. Tsaka kay Marvin, maraming salamat. Nandito rin kayo. Si Ma'am Ellen, baka gusto nang magsalita. Join ka? Paano kayo nagkakilala pala, Jerry ni Ma'am Ellen? Dati kami po, good afternoon po ulit. Dati po kami magka-office mate. Sa na-observe ko po, ma'am, yung suggestions mo para ma-regulate yung mga prices, di ba ang sabi ni Jerry is maraming logistic na expenses. At saka yung quality ng product na dapat from the farmers, parang may help na sana yung government para to maintain yung quality ng product. Para pagdating sa harvest time, maganda yung presyo at saka yung parang if in case kagaya sa kamatis, di ho ba yung kagaya nung kamatis mayroong itinapo na isang truck na kamatis, parang ganun po, or carrots, yung mayroon hong kasi nabulok lang. Sana from the province, kagaya sa Baguio or Nueva Ecija na marami hong gulay, para mayroon siyang dapat na drying area or pressing area na storage, parang ganun po. Kasi sayang rin ho yun, ipinagpaguran ho nila tapos isang truck itinapon na lang. Ganun po. Hindi lang Kaya dapat from the farmers, dapat may yung government, mayroon na hong observations sa mga farmers kung ano ang dapat na ilalagay doon, yung mga storage. Opo. At saka yung sa mga yung mga fertilizers, ganon, para yung quality yung product niya mismo. Kasi pagdating dito sa pag ita-transpo from kargador, yung mag-harvest, kargador, tapos yung mga tools at yung sa pag sa transportation, kaya ho siya talagang nagmamahal. Yan ho. Sana mayroon hong subsidy yung yung government kung papaano siya masusolusyonan ho yun or solution sa mga ganon. Sa dami kasing problema, di ba? Unang-una yung packaging. From harvest pa lang, dapat alam mo na yung packaging mo. Kailangan gamitin. At saka yung, kasing yun yung product care na kailangan mong from the very beginning, yung palang dapat ang i-regulate. Hindi naman i-regulate.
pwede mo i-subsidize o kaya hindi wala kasi tayong hawak na budget, ano? Hindi tayo may hawak na budget. From plantations pa po, plantations, yung quality po ng seeds na ilalagay nila kagaya sa ampalaya o kaya yung mga sili. Kasi sili ho yung mostly na kinukuha, no, mga ganyan, mga gulay. Dapat ho, kagaya sa patatas, so grabe ho yung presyo ngayon. Oho. Sana. Nag-spike siya? Nag-spike ang ano niya? Ang kanyang presyo? Spike price ang potato ngayon, tita. Patatas po hindi lang times 2. Times 3. Opo. Dati 60 lang. Ngayon, nasa 120 to 150. Depende po yung retail price niya. Retail price po yan, ma'am. Tama po. Opo. Tapos ang quality po, dati may mga malalaki. Tapos ngayon ho, maliliit. Parang ganon ho. Kasi nagda-divert sila sa another product na itatanim. So walang harvest yung ibang farmers na ganong patatas. So yung mga issue, mas farther away pa. Ibig sabihin, from the very beginning, mas marami pang problema na hindi na Kasi kung i-root cause, tinitignan ko kung ano talaga yung root cause niya. So yung pinaka-root cause niya, mas farther away pa pala yung mga issue na gano'n. Mas marami pang problema bago dumating sa pagsakan. Sa market, opo. Bago dumating pa dun sa biyahero, bago dumating pa dun sa farmers. Kasi yung farmers, marami na rin problema. Bago pa dumating sa farmers, marami pang problema. Kasi walang regulation, walang nakaset up na standard. Ito ang quality na kailangan nating magawa. Kailangan ma-produce. So, babalik ulit tayo dun sa pinaka-root cause niya na bago dumating ang ang mga Spaniard, meron na talagang bagsakan na balintawak. Ano yan kasi ang hindi lang nare-recognize kasi ng mga agriculture natin alam naman natin, kaya lang kailangan natin i-recognize yung balintawak as legend na siya. Ibig sabihin heritage siya ng isang Pilipino dahil siya yung unang nakilala na bagsakan bago pa bumalik at bago pa dumating ang mga Spaniard. Pero mismo pa doon, may mga problema na. So, yun siguro napakadaming problema kailangan na i-unveil at saka idig mo pa ng idig kung paano talaga naging root cause ng problema ang mas malaki na ngayon. Pero 110 years nang pinapractice yung pagiging biyahero, pagtitrade ng traditional trading ng agriculture. Lalo na sa fruits and vegetable na napaka-volatile ng presyo. So dami talaga, una sa packaging, sa logistic na nakwento naman ni Jerry. Tsaka yung pagtaas katulad ng marble potato at tsaka yung malalaking potato na yan, nakadepende naman yun sa agriculture dahil kung lahat sila doon sa Benguet nagtanim ng marble potato o ng potato, hindi mauubusan ng supply kung alam nila kung paano sino lang ang magtatanim, kailan itatanim, magkano ang itatanim nyo o ilan ang itatanim nyo, so nakadepende rin yun sa So marami yun dapat ang plan na dapat sa mga farmers, dapat oriented sila na sila ito lang itatanim, ito yung magiging, kasi pagka if in case na nagtanim lang sila ng maliliit, wala na hong nagtanim ng malalaki. O kaya nagtanim sila ng malalaki, wala na ho yung mga kwan. Dapat may kwan ho siya. May naka-allocate ho yun kung sino yung mga magtanim ng ganon-ganon. Oo. By geographical area o location, kailangan naka-map. Meron siyang mapping. Sino lahat nagtatanim sa ganito at sino yung magtatanim sa susunod ng ganito. Pero yan kailangan talagang i-strategize ng education. Hindi naman siguro ng Department of Agriculture, meron sigurong isang sangay na katulad ng tinatawag namin dito na na quality control o quality commissioner. Ibig sabihin ng quality commissioner, siya yung mag-i-impose ng magandang standard para doon sa lugar na yon. Kasi hindi siya sangay ng government, kasi pagka sinabi mo sangay ng government, minsan na nagkakaroon ng politics.
napupulutan na ano siya na naapektuhan siya ng politics pagka ganon, pagsangay ng gobyerno. Pero kung independent siya na commissioner o quality commissioner na regulator sa mga ganyang bagay, pwedeng i-pick up yon na hindi maapektuhan ng ano, na hindi kasama although kasama sa lahat, pero independent siya na regulator. Magkakasama sa loob ng isang sangay pero hindi delivered o hindi managed by the government, kundi independently siyang nagmamanage para ma-impose o ma-implement yung quality na gano'n. Tawag namin doon quality commissioning. Although alam ko meron naman din sa Pilipinas na ganyan. Pero yun nga, marami pa siyang pwedeng marami pang pwedeng standard na kailangang ipasa bago dumating tayo sa mga ganong magagandang na farmers win. Kasi dito nga sa UK talaga mayayaman ang dito. Ang farmers. Oo, lahat naman sa ibang bansa mayayaman ang farmers. Diyan lang sa Pilipinas ang hindi. Hindi, biro lang. Marami ding mayayaman na Yung mga negosyante na po ang mayaman. Yung mga farmers, yung farmers kasi ang nangyayari dito sa Pilipinas, tanim na ho sila ng tanim. Kung minsan pagdating sa ani, kinukuha na ng biyahero kasi marami hong add-on kaya nagiging mahal ho siya. So masyadong minimal lang yung presyo ng farmers, pero pagdating sa market, talagang mahal na po. Dahil sa maraming add-on. Maraming bureaucracy na nangyayari. Yun yung sinabi ni Jerry kanina. Maraming pinagdadaanan. Why not yung produkto from A to B, isa lang ang pagdadaanan niya. Pwedeng ganun. Pero if increase yung sa government, ma'am, na dapat per location, dapat nagkakaroon ng per locations ng mga agri department, parang ganon, agriculture. Kasi pag lahat ng location, kagaya dito sa amin sa Antipolo, dapat kung may mga vacant lot, dapat natuturuan yung mga tao na kung paano magtanim. So, ano yung produkto na nakaakma sa klima ng Antipolo o kaya sa isang lugar kagaya sa ibang lugar. Kung ano yung nakaakma, dapat alam na ng mayor or yung agriculture doon kung ano ang dapat na itanim. So, matuturuan po sila matuturuan po yung mga tao na magtanim doon na mismo, hindi na pupunta dito sa kunyari kagaya sa amin sa Zambales, pupunta pa dito sa Balintawak para kukuha ng sibuyas at saka ng mga repolyo. Parang ganun. Oo. Locally sourced, andun na siya. Oo. Maganda yun. Tama yung sinasabi niya ni Ma'am Ellen. Kasi meron kaming mga customer na from Zambales pa, Bataan pa. Pupunta sila ng Balintawak, nasa norte sila. Kaya nakakapagtakang bakit dito pa sila pumupunta, nandun na nga yung mga taniman sa paligid nila. Di ba parang wala kasi tayong point-to-point system Kumbaga sa Zambales, dapat may Balintawak doon, di ba? Sa mga area, may Balintawak kada isang area. Or parang Balintawak o Bagsakan mismo na gano'n, na nare-regulate talaga. So, yun. Kami kadiwa naman, Walang Balintawak pero may kadiwa. Nakakabata sinakulit. Dapat ma'am, may mga gano'n, yung mga lugar kagaya sa magkaroon sa Zambales, Bataan, or Pampanga, kasi Region 3 po kami Zambales po kami, para pupunta pa dito para mamili ng mga ganong sana maturuan na sila ng agriculture, may agriculture na magturo sa kanila kung ano yung dapat na itanim doon. Kasi dati sa amin, yung San Marcelino, marami hong sibuyas, marami hong mga gulay, pero parang nawala na, nag-abroad na lahat. Wala na nagtanim, nag-abroad na wala lang. Na nagtanim. Opo, ganun po. Napagod na sa sistema Kasi kikita ngayon, malulugi yung next harvest. Malulugi yung next harvest, di wala ka ng puhunan. So,
nakakapagod yun, di ba? Nakakapagod Tanim ka ng tanim. talaga. Nakatanim ka ng tanim, wala ka namang kinikita. Para kang para mo nilaloko sarili mo, di ba? Nag-ubos ka ng oras. Nagsayang ka ng pagod. Pero sa dulo, iiyak ka lang. Para saan pa yung ginagawa nila? Yun yung naiisip ng mga anak ng farmers. Kaya nakakatakot yung situation. Kasi yung anak mismo ng farmers, ayaw na mag-farmers. Gusto na lang mag-call center. Gusto na lang magtrabaho, di ba? Kaya yun yung isang nakakalungkot na sitwasyon na dapat ngayon pa lang masolusyonan na kasi lumiliit na yung chance na yung mga next generation is magpa-farming pa o susubok pa ulit mag-agriculture. Sir Erwin, suggestion ko dapat per locations nga ang kwan ng government yung pag-educate ng farming. Oo. Nakasalalay yun sa sa local government, kay governor tsaka kay mayor. Kasi kasi ganun ang kalakaran yung sistema niya naka-influence by local government tsaka ng politics. Pero kung paghihiwalay mo ang politics, malinis sana ang government. Pero dahil napo-politics siya, nagkakaroon ng malaking problema. So, yun nga. Marami pa tayong mapag-uusapan. Pero next week siguro, ang iimbitahin natin Marvin. Marvin, magpakita ka. Marvin, ang liligawan natin si Kuya Ber. Si Kuya Ber Heldoran, kung nakikinig ka, siya po ay nagtatrabaho sa Region 3 Department of Agriculture. Si Kuya Ber. Kuya Ber, iniimbitahan ka namin. Please, special edition ka namin next week. Kukontakin ka na namin ni Marvin. Kontakin natin siya. DA na ba yan, tita? Tama ba? DA siya? DA employee? DA employee at saka siya, active siya. Siya yung pinaka-active na DA employee, Department of Agriculture. At saka, ito, si Kuya Ber naman, siya yung aming sa tutusin kasi nung kinasal kami ni Tito Joel nyo, siya ang kukuhanin sana naming ninong at ninang. Pero ang nakuha namin, si Ninong Marvin. Dahil wala kaming pera nun. Naging ninong ako agad-agad. Tapos si Ate Tess at saka si Kuya si Kuya Ber, pero okay naman. Kaya ayan, naging ninong namin si Marvin. Hanggang ngayon, ninong pa rin namin, ninong ng anak ko, ninong ng lahat ng tao. Maraming salamat. Nag-overboard na tayo. Maraming salamat, Ellen. Sana next time. Thank you po. Thank you. Oo. Thank you very much. Thank you. Thank you. Salamat Thank you. Closing na tayo. Thank you. Maraming salamat, Israel. Israel, i-open na natin yan. Open na natin yung gate. Sige, maraming salamat. Okay. Closing na po tayo. Maraming salamat sa lahat ng... shoutout nga pala kay Kasosyo Loris na Jockson ng Australia, tita. Nanonood siya. Yeah, God bless. Welcome Kasosyo Loris. Ayan, yung hot din ito nasa farmers. Thank you. Ma'am Christina, stop natin for chasing natin. Yan. Shoutout. God bless. Yung kapamilya namin sa Aritaw, sila kasosyo tuloy, sila Sir Berwasan, sila Diyos, sila Mayor. Maraming salamat sa mga viewers natin. At maraming salamat sa mga aming mga customer. Sa shoutout ko na kay Chocolateria at saka kay Come 8 at saka sino pa? Yung isa, Balatang. Maraming salamat sa inyo. Marami pang iba. Please visit our website po, www.batangbalintawakmp.com. Mag-subscribe po kayo at lahat po ng may unang makakapag-subscribe na mga 100, meron po kayong raffle ticket to Siargao. Maganda yan Siargao po. Tsaka pakishare nyo na rin po itong forum na to. At saka sa gusto pong mag-join sa mga forum, lalo na itong Integrated Baksakan Multi-Agency Collaboration Group, open na open po ito sa lahat ng may mga traders ng agriculture, fruits and vegetable, ganun din po sa lahat ng livestock, poultry, at saka sa iba pa. Marami pong salamat. Signing off na po kami sa Batang Balintawak. Thank you, Erwin. Thank you. Ikaw na, Erwin. Last mo na, Erwin. Ikaw na. Salamat po sa patuloy na sumusuporta dito sa aming IB Mac Forum, ang Integrated Bagsakan
agency collaboration. So, thank you po sa patuloy na sumusuporta. Sir Marvin, Sir Jerry, and Ma'am Ellen, salamat po sa naging time. Sir Gregor, yan. Soon, sana matuloy natin yung transaction. Raygor, Ano? sir. Raygor ba? Raygor. Yung Raygor. kakasabi ko. Rivera. Yeah. Sir Raygor, yan. Shoutout sa'yo. Salamat po sa time na binigay niyo po. Yan. God bless ka. Sir Salamat Israel, po sa yung time. ating mga project na gagawin. Thank you. God bless. Thank you. God bless you po. God bless po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.